Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay napasabi ang dating tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace sa kanyang isip na ngayon ay muli siyang tatayo pero para sa panig ng ating bida na si Qian Yuwon. Kaya naman ay masaya nitong sinabi na tinatanggap niya ang oportunidad na ibinibigay ng ating bida ng buo at kusang loob. Kahit pa siya ay hindi karapat-dapat ay nagmamakaawa ito na tanggapin ni Qian Yuwon ang kanyang buong katapatan. Dahil doon ay sinabi ng ating bida na ngayon ay itinatalaga na niya siya bilang ang commander sa hangganan sa Hilaga at ang kanilang third great elder ng demonic cult. Sa ganung paraan ay isa na namang top tier na master ng 5 great experts level ang pumasok sa ilalim ng pamumuno ni Qian Yuwon, at sa oras na din na iyon, ay ang ating bida para sa unang pagkakataon, ay bukas na inilantad ang kanyang ambisyon para sa pagiging isa ng buong martial world. Habang pinagmamasdan naman siya ni Qian Yuwon ay napasabi ito sa kanyang isip na mukhang buo pa din ang sandatang iyon kahit pa hawak ito ni Dan Juqian, at labis siyang namamangha para doon. Kalahating buwan bago ito, matapos ng ginawa nitong pagtakas sa muntikan na niyang pagkamatay, sa lugar ng kanyang tinutuluyang tent, ay nagpapasalamat ito sa kanyang 9-yin Meridian Seal dahil sa tulong nito ay nagawa niyang may master ang 5 Cold Eye 7 Arts ng walang sagabal. Subalit ang kapangyarihan ng divine artifact na ito ay hindi lamang limitado sa bagay na iyon, bagamat mahina ay nararamdaman pa din niya ang ancient energy na nakapaloob sa ice staff. Nang bigla naman siyang natigilan, at napatanong na kung anong klase ng kapangyarihan ang kanyang nararamdaman ngayon, at mukhang hinihigop siya nito papasok sa sandata, at ang pakiramdam na ito ay kagaya ng nagawa niyang makuha ang kanyang Heavenly Demon Sword. Makalipas naman ng ilang sandali matapos nitong makapasok sa loob ng sandata, ay napapatanong naman siya na kung ano ang lugar na ito. Subalit bigla siyang natigilan, dahil sa may nakita siyang martial master na nakikipaglaban sa isang malaking halimaw, upang mapasabi siya na napaka-imposible na mangyari ang bagay na ito, dahil ang lalaking iyon na nakasuot ng kulay puti, ay nagagawang mapasuko ang Colossal Bird gamit ang kanyang walang kapantay na martial arts, at sa tingin niya na ito ay ang memorya na naiwan sa loob ng ice staff. Napasabi naman ng martial artist na sa tingin niya na ang puso ng halimaw na ito ay kung tama ang kanyang palagay ay nasa bandang iyon, kaya naman ay malakas niyang itinusok ang kanyang sandata sa katawan ng halimaw, at may kung ano naman ang pumasok na malakas na kapangyarihan sa kanyang sandata. Sabi ni Qian Yuwon na ang tunay na kapangyarihan ay nakatago sa loob ng divine artifact na ito, at ito ay ang spiritual energy ng Great Rock, bagamat mahina na ito ngayon matapos ng matagal na panahon nitong nakahinlay, ay lumilitaw ito kasama ng yin energy ng 9-yin Meridian Seal, upang makabuo ng lakas na katumbas ng isang true origin energy core. Matapos nito ay napasabi naman siya na mukhang sa tingin niya ay nagawa na nitong maabsorb ang lahat ng enerhiya na mayroon sa artifact na ito, subalit bigla naman siyang natigilan, dahil ang ice staff na kanyang hawak-hawak, ay nag-transform bilang isang armor na kagaya ng kanyang Heavenly Demon Sword. Kaya naman dahil doon ay inutusan niya ang nanomachine na i-analyze nito ang material na mayroon sa sandatang ito, na makalipas naman ng ilang sandali ng pag-aanalisa ng nanomachine, ay sinabi nito na ang golden staff na ito ay binubuo ng mga metal na kagaya ng sa Heavenly Demon Sword, at ang substance na ito ay hindi makikita sa kanilang mundo. Sa nangyari ay napasabi si Qian Yuwon na mukhang totoong ang ice staff na ito ay ginawa gamit ang kapiraso ng meteorite na nahulog sa lugar ng Yunnan, at ang method ng pag-transform nito ay kaparehas ng kanyang Heavenly Demon Sword, at mukhang ang kanyang espada ay nagtataglay din ng kapiraso ng meteorite, at para sa dalawang divine artifact na mapunta sa kanyang mga kamay, ay hindi ba nagkataon lamang ang mga ito? Sabi niya na kahit ano pa man matapos niyang maabsorb ang enerhiya ng Great Rock sa ice staff, ay ngayon ay kahit sino ay maaari nang mahawakan ng relic na iyon ng walang natatamong pagkakapinsala, at nawala na din ang mga nakaukit sa hawakan nito. Subalit sabi ng ating bida na ngayon na mayroon na siyang nanosuit, ay ang armor na kagaya nun ay wala ng saysay, at kung ang isang relic ay makakapagbigay sa kanya ng kakayahan na kagaya nito, ay hindi na din masama iyon para sa kanya na bitawan ang sandatang ito.
Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa lugar naman ng Northern Sea Ice Palace Temporary Infirmary, ay napapasabi naman si Heobong na kahit papalagi ang nagbibigay ang kanilang Demon God at ang Grand Guardian ng internal energy dito, ay wala pa ding senyales silang makita ng kanyang paggising, at mukhang sa tingin niya ay kailangan na nilang magmadali na dalhin ito sa kanilang demonic cult. Sa isip naman ng Grand Guardian na ang kanilang kasalukuyang demonic cult leader na si Qian Yuhun ay may suspetsya na maaaring epekto ito ng parasite at ng malalim na pagkakahipnosismo. Subalit maging ang kanilang supreme cult leader na si Qian Ojong ay minsan pa na dinanas ang matinding pagkakapinsala dulot ng paggamit ng reverse blood demonic art at hypnosismo, at inabot ito ng ilang buwan bago nagising, kaya naman ang taong ito ay matagal na napasailalim sa hypnosismo, ay sinong makakapagsabi kung kailan ito magyay gising. Matapos ay napasabi na lamang siya na masyado ng madaming nangyari mula nang siya ay mawala sa demonic cult. Ang kanilang main cult ay minsan nanayanig sa pagdating ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at ngayon ay nakatayo na ng matatag. Sabi pa nito na maging ang Sword Demon Clan at ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na dati ay nakita nitong labis na napakapanganib, ay ngayon ay kinatatakutan na ang kanilang kasalukuyang cult leader. Nang bigla naman silang natigilan nang narinig nila itong umubo, upang agad na lapitan ito ng Grand Guardian, kaya naman ay inutusan nito si Heobong na agad na tawagin ang kanilang cult leader, na nagmamadali naman itong sinunod. Dahil dito ay agad niyang kinamusta ito kung ayos lamang ba siya, ngunit tinanong lamang siya nito na kung 20 taon na ba ang lumipas mula nang siya ay nawala, at hindi niya inaakala na muli siyang makikita nito na buhay pa, nang bigla naman itong napatigil sa pagsasalita dahil sa muli niyang pag-ubo, subalit sinabihan naman niya ang Grand Guardian na wala itong dapat na ipag-alala dahil sa hindi naman ito isang internal injury. Matapos na makita ito ng Grand Guardian, ay napasabi naman siya sa kanyang isip na ang pagdurugo nito ay nakaksigurado siya na talaga nasa hindi maganda itong kondisyon, nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa pagmameditate nito, at habang ginagawa ito ng dating pinuno ng demonic cult ay may kakaiba naman na nangyayari sa buong paligid. Labis naman na nagtataka dito ang Grand Guardian dahil sa isa itong golden energy, at sinasabi na ang Supreme Inner Cultivation Art ay tanging naimamaster lamang ng mga abot ng Shaolin at ito ay ang Muscle Tendon Changing Classic, subalit sabi nito na sobrang kabaliktaran ito ng kanilang Heavenly Demon Art sa anyo pagdating sa cultivation method, kaya naman ay napatanong siya na kung papaano niyang nagawa ito. Ang Muscle Tendon Changing Classic ay sinasabi na ginawa ng Bodhidharma upang mapalakas ang internal capacity ng kung sino, at ito ang rulok ng inner cultivation ng Orthodox Buddhist, at tanging ang mga Buddhist lamang ang may kakayahan na gawin ito. Upang magawang mas agawa ito, ay kailangan na alisin ng kung sino ang kanyang nakaraang cultivated inner energy, dahil ito ay may direktang paglaban sa kanilang heavenly demon arts na ginawa ng kanilang sword demon. Kaya naman ay napasabi ang Grand Guardian na habang ginagawa nito ang pag-circulate ng kanyang Muscle Tendon Changing Classic, ay mas gumaganda pa ang kutis nito, nang bigla naman na dumating si Qian Yuhun at napapatanong na kung anong nangyayari ngayon. Bigla naman na natigilan ang dating cult leader ng demonic cult sa pagpasok ng ating bida, at napasabi sa kanyang isip na kahit na ang kanyang vital energy ay nasira, ay nagawa naman itong maabot ang desenteng posisyon ng kanyang martial realm, at karaniwan na sa ganito niyang estado ay magagawa na niyang masukat ang kapasilidad ng kanyang kalaban. Subalit ang binatang ito na nasa mahigit 20 taong gulang pa lamang ay hindi niya matukoy ang kanyang lakas pagdating sa martial arts. Dahil doon ay tinanong naman nito ang pagkakakilanlan ng ating bida, na agad naman na sinagot nito at sinabi na siya na si Qian Yuhun ay nagbibigay dito ng paggalang para sa kanilang dating pinuno ng demonic cult. Sa sinagot naman ng ating bida ay gulat na gulat dito si Qian Inji at napapatanong na kung siya ba ang anak ni Hua Yon. Sa isip nito ay napapasabi siya na walang paraan upang hindi niya makilala ang pangalang yon, dahil nang hiniling ni Qian Ojong na pakasalan ang katulong ng kanilang cult leaders headquarter ay ang Six Main Clan ay nagpakita ng mga pagtutol, upang pumasok siya at pumagitna sa usapin.
Sabi pa niya na bago pa man siya umalis ng demonic cult, ay tinanong siya ni Chian O-jong na kung anong ipapangalan niya sa kanyang una at nag-iisang anak, at ang batang iyon ay nasa kanyang harapan na ngayon. Nang napasabi naman ng Grand Guardian na si Chian Yuwon ang kanilang kasalukuyang demonic cult leader, upang labis pa nitong ikabigla. Kaya naman ay napasabi siya na nung panahon na personal niyang kinumpronta ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, ay inaasahan niya na ang namumuno pa din sa demonic cult ay ang kanyang anak na si Chian O-jong. Sabi pa nito na hindi niya naisip na ang isang bata na hindi mula sa Six Main Clan ay magiging isang demonic cult leader at masyadong mahirap paniwalaan ang bagay na iyon, at inakala niya na hindi hahayaan ng mga ito na mangyari iyon at marahil ay wasakin pa nila ang batang ito, subalit ang makawala sa habang buhay na pagkakatali sa mga ito ay mukhang ang lahat ay isang himala. Dahil doon ay sinabihan naman niya si Chian Yuwon na lumapit sa kanya dahil sa natutuwa ito sa kanyang pagtatagumpay na makuha ang posisyon ng demonic cult leader, na agad naman na ginawa ng ating bida. Sabi nito na noong una niyang makita ang mga kamay nito ay kasing laki lamang iyon ng mga bean sprouts, at ngayon ay lumaki na ito ng maayos, dagdag pa niya na kamukang kamuka ng ating bida ang kanyang ina. Sa isip naman ni Chian Yuwon ay napapatanong siya na kung anong nag-aalab na pakiramdam ang kanyang nararamdaman sa kanyang dibdib, at mukhang ito na ang tinatawag nilang lukso ng dugo, dahil dito ay napasabi naman ang ating bida na masaya siyang makita na nasa ligtas na itong kalagayan, siya na ang kanyang lolo. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.